Kumusta po ako? Si Dr. Jose Reyes. Mahigit 3 dekada na po akong naglilingkod bilang doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na po para sa ating mga senior citizen. Naiintindihan ko po ang mga alalahanin na maaaring sumulpot habang tayo ay nagkakaedad. Isang umaga, napatingin kayo sa salamin at may kakaiba kayong naramdaman. Hindi ito tungkol sa inyong buhok o sa inyong tindig, kundi isang bagay na mas malalim. Isang bahagi ng inyong katawan na dati nagpaparamdam sa inyo ng lakas, sigla at maging ng pagmamalaki ngayon ay tila mas maliit. At walang sino man ang nagbabala sa inyo na ito'y magbabago. Nakita ko po kung paano naaapektuhan ng tahimik na pagbabagong ito hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang ating diwa. Karamihan sa mga kalalakihan ay iniisip na ito'y hindi na mababago, isang simpleng bunga lamang ng pagtanda. Pero hindi po iyan ang buong katotohanan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang dahilan kung bakit tila lumiliit ang inyong ari ay hindi lamang edad, kundi isang bagay na maaari ninyong matugunan sa natural, ligtas at epektibong paraan. Sa ating talakayan ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang tunay na siyensya sa likod ng nangyayari kung paano pangangalagaan ang inyong kalusugan, iwasan ang mga mapanlinlang na solusyon at yakapin ang mga subok na pamamaraan upang maibalik ang inyong kumpiyansa. At manatili po kayong nakaantabay dahil ibubunyag ko ang isang madalas na hindi napapansing salik sa likod ng pagbabagong ito at kung gaano kasimple ang pag-ayos nito kaysa sa inyong inaakala. Bago po natin tuklasin ang mga solusyon na tunay na makakagawa ng pagbabago, mahalaga po munang maunawaan natin ang mga totoong sanhi at ihiwalay ang siyensya mula sa mga mapanganib na kasinungalingan at mapanlinlang na pangako na madalas nagliligaw sa ating mga kalalakihan. Upang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari, kailangan po nating tingnan ang nasa ilalim dahil ang katotohanan kung bakit tila lumiliit ang inyong ari habang nagkakaedad ay nagsisimula sa kaibuturan ng inyong katawan, hindi lamang sa panlabas. 1. Unawain ang sanhi at bawiin ang kontrol. Karamihan po sa mga kalalakihan ay hindi ito napapansin agad. Isang araw magigising na lang kayo at may kakaiba kayong mararamdaman, hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Mapapansin ninyo ang pagbabago sa kung paano tumutugon ang inyong katawan, kung ano ang nararamdaman ninyo sa inyong sarili, at kung ano ang inyong itsura. Para sa marami, ang pinakanakakaalarma ay ang pakiramdam na ang ari ay lumiliit. At ang mas nagpapalala pa rito ay ang katahimikan tungkol dito. Walang gustong pag-usapan, kaya may iwan kayong nagtatanong, normal ba ito? May mali ba sa akin? Linawin ko po, ang pagbabagong ito ay hindi lamang nasa isip ninyo. Hindi lang ito usaping kosmetiko. Ito po ay isang biolohikal na babala at ang pagbabaliwala rito ay maaaring humantong sa mas malubhang mga problema. Marami po ang ugat na sanhi nito at lahat sila ay mapanganib kung mapapabayaan. Ang pagbaba ng antas ng testosterone ay hindi lang nakakaapekto sa inyong pagnanasang sexual, binabawasan din nito ang daloy ng dugo, sinisipsip ang inyong enerhiya at pinahihina ang mga himay-may tissues na sumusuporta sa pagtayo ng ari. Ang resulta,
pagkawala ng tigas pakiramdam at ang napapansing sukat. Sunod dito ay ang pag-ipon ng visceral fat, iyong matigas na taba sa tiyan na maaaring magbaon sa puno ng inyong ari na nagmumuka, itong mas maliit habang pinapataas ang inyong panganib sa sakit sa puso at diabetes. Isama pa ninyo riyan ang panghihina ng mga kalamnan sa balakang pelvic muscles at nabawasang pagkaelastiko ng himaymay at haharap kayo sa isang bagyo ng mga issue na hindi lang nagbabanta sa inyong buhay sexual, nagbabanta ito sa inyong pagkatao bilang isang lalaki. Pero heto po ang mahalagang malaman, ang mga pagbabagong ito ay hindi permanente kung kikilos kayo ng maaga. Kung seseryosohin ninyo ito, mababawi ninyo ang kontrol sa natural ligtas at pangmatagalang paraan. Huwag lang po kayong magpapalinlang sa mga magagarbong pangako dahil ang susunod ninyong maririnig ay maaaring ang pinakamapanganib na bitag sa lahat. Tuha, mag-ingat sa mga mapanganib na kasinungalingan at panloloko. Kung may isang bagay po akong paulit-ulit na nakikita sa aking mga taon ng pagsasanay, iyon ay ang mabubuting kalalakihan na nalilinlang. Sa sandaling magsimula kayong makapansin ng mga pagbabago sa inyong katawan, lalo na sa isang bagay na kasing personal at sensitibo tulad ng pagliit ng ari, nagiging vulnerable po kayo. At sa kasamaang palad, ang internet ay puno ng mga taong handang samantalahin ang kahinaang iyon. Mga tableta, bomba patse, mga aparatong pangunat, mga hormonal drop, lahat nangangakong maibabalik ang sukat sa isang gabi, lahat naglalaro sa inyong takot, kahihiyan at desperasyon. Ngunit heto po ang katotohanang ayaw nilang marinig ninyo, hindi lamang nabibigo ang mga produktong ito na maghatid ng resulta, marami sa kanila ay talagang mapanganib. Nagamot ko na po ang mga kalalakihang nagtamo ng permanenteng pinsala mula sa mga hindi reguladong paggamot, peklat pinsala sa nerbiyos, pagbagsak ng mga hormone. Ang ilan ay tuluyang nawalan ng pakiramdam. Ang iba naman ay nagkaroon ng pagkabalisa o depresyon matapos mahulog sa mga bitag na ito. Dahil ang mga panlolokong ito ay hindi lamang nagnanakaw ng inyong pera. Ninanakaw din nila ang inyong kapayapaan ng isip, ang inyong tiwala sa inyong katawan, at sa maraming kaso, ang inyong mga relasyon. Ang masama pa, inililihis kayo nito mula sa mga tunay na solusyon. Sa halip na palakasin ang inyong katawan, pinagdududa kayo nila rito. Sa halip na pagalingin kayo, ibinebenta nila sa inyo ang kawalan ng seguridad. Hindi po iyan gamot. Iyan ay pagsasamantala. Ngunit huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil ang katawan na inyong tinitirhan ay meron pa ring kapangyarihang lumaban. May mga tunay na paraan upang maibalik ang lakas, intimasya at kumpiyansa, at hindi po ito nabibili sa bote. Sa katunayan, ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay ay maaaring ikagulat ninyo dahil ang pinakamakapangyarihang mga pagbabago ay nagsisimula sa pinakasimpleng mga pagpili. 3. Gumamit ng mga kaugaliang nakabase sa siyensya upang manatiling malakas at may sigla. Kaya ano po ang maaari ninyong gawin? Ano ba talaga ang epektibo? Hindi ninyo kailangan ng mamahaling gamot, hindi ninyo kailangan ng operasyon. Ang kailangan ninyo ay pagiging tuloy-tuloy, karunungan at kaunting siyensya. Narito po ang 5 pangunahing subok na estratehiya upang protektahan
at suportahan ang inyong pagkalalaki habang kayo ay nagkakaedad. Pisikal na aktibidad ang unang linya ng depensa kung may isang kaugalian na naghihiwalay sa mga kalalakihang umuunlad sa kanilang mga huling taon mula sa mga masyadong maagang nanghihina. Ito po iyon pagkilos. Hindi komplikadong ehersisyo, hindi mamahaling gym membership, kundi tuloy-tuloy araw-araw na pisikal na aktibidad. Ito ang nag-iisang pinakamakapangyarihang gamot na hindi na irereseta sa inyo at direkta itong nakakaapekto sa kung paano nagmumuka nararamdaman at gumagana ang inyong katawan, lalo na sa mga bahaging pinakamahalaga. Kita niyo po, ang ari ay hindi isang hiwalay na organo. Bahagi ito ng isang masalimuot na sistema na lubos na umaasa sa sirkulasyon tono ng kalamnan at balanse ng hormon. Lahat ay pinalalakas ng pagkilos. Kapag huminto kayo sa pagkilos, bumabagal ang daloy ng dugo, tumitigas ang mga ugat, arteries, bumababa ang testosterone. Ang mga himaymay na dating mabilis tumugon ay nagiging matamlay at bago ninyo mamalayan, ang inyong sigla, kumpiyansa, pati na ang inyong pagkalalaki ay nagsisimulang masira. Pero heto po ang maganda, hindi ninyo kailangang maging marathon runner. Ang mabilis na paglalakad, paglangoy, magaang na pagsasanay, kahit na ang pagtayo lang at pag-uunat bawat oras ay maaaring magpasigla sa inyong cardiovascular system at makatulong na maibalik ang malusog na paggana. Hindi ito tungkol sa pagpapalaki ng kalamnan para sa forma. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa makina na nagpapagana. Sa lahat, ang inyong puso, ang inyong mga hormone, at ang inyong pakiramdam ng kontrol sa inyong katawan. At kapag iginagalaw ninyo ang inyong katawan, may iba pang nangyayari. Lumilinaw ang inyong isip, tumataas ang inyong tindig, at nagsisimulang bumalik ang inyong kumpiyansa. Yan po ang unang hakbang, ngunit simula pa lamang iyan dahil ang susunod ninyong ilalagay sa inyong plato ay maaaring kasing makapangyarihan din o kasing mapanganib. Kumain para sa daloy ng dugo at mga hormone. Sabi nga po nila, ikaw ay kung ano ang iyong kinakain. Ngunit para sa mga kalalakihang lampas, 60 anyos, higit pa ito sa isang kasabihan. Isa itong babala. Dahil ang katotohanan po, bawat subo ninyo ay maaaring nagpapalakas sa inyo o tahimik na nagnanakaw ng inyong lakas. Napakarami ko nang nakausap na mga Ginoo na nawalan ng enerhiya, gana at maging ng intimasya para lamang matanto na ang kanilang pang-araw-araw na pagkain ay kumakalaban sa kanila sa mga paraang hindi nila kailanman naisip. Ang mga prosesong asukal, refined carbs at trans fats ay hindi lang nagdadagdag ng pulgada sa inyong baywang. Binabara rin nito ang inyong mga ugat, ginugulo ang daloy ng dugo, at pinahihina ang produksyon ng testosterone. Ang tatluhang panganib na iyan ay maaaring sumaid sa inyong sigla. Kung walang maayos na sirkulasyon, hindi makakagana ang ari tulad ng dati. Kung walang testosterone, nawawala ang pagnanasa at bumababa ang kalusugan ng himaymay. Kung walang mga pagkaing siksik sa sustansya, hindi lang bumabagal ang inyong katawan. Nagsisimula itong magsara mula sa loob palabas. Ngunit mayroong isang malakas na pagbabago na nangyayari kapag pinapakain ninyo ang inyong katawan ng tama. Ang mga madahong gulay
ay nagpapataas ng nitric oxide na nagbubukas sa inyong mga ugat na parang binuksan na gripo. Ang mamantikang isda ay lumalaban sa pamamaga at maaaring sumuporta sa natural na testosterone. Ang mga pagkaing mayaman sa zinc tulad ng buto ng kalabasa at talaba ay sumusuporta sa balanse ng hormone. Ang mga whole foods ay hindi lamang nagpapalusog sa inyo. Ginigising nila ang namamanhid dahil sa edad at stress. Hindi po ito tungkol sa pagdidiyeta. Ito ay tungkol sa paggawa sa pagkain bilang inyong kakampi, isang pang-araw-araw na pagkilos ng pagbawi sa inyong kalusugan, inyong kumpiyansa, inyong pagkalalaki. Ang magandang balita, hindi pa po huli para baguhin ang inyong plato. Ang mas magandang balita, mayroon pang isang bagay na kasing halaga na karamihan sa mga kalalakihan ay binabalewala at maaaring tahimik nitong sinisira ang inyong mga hormone gabi-gabi. Bawasan ang stress. Huminga ng mas malalim. Maaaring di ninyo ito nakikita, ngunit ang stress po ay gumagawa ng pinsala tahimik walang tigil at madalas walang babala. Para sa mga kalalakihang nasa edad 60, pataas ang talamak na stress ay isa sa mga minamaliit na mamamatay tao ng intimasiya, enerhiya at pangkalahatang kalusugan. Nasaksihan ko na po ang mga kalalakihang nagpapakapagod sa trabaho, nag-aalala ng labis at tahimik na nagdadala ng mga pasanin sa loob ng mga dekada para lamang magising isang araw na pakiramdam nila ay hiwalay na sila sa sarili nilang katawan. At kapag sinuri po natin ng mas malalim, madalas na ang stress ang nasa sentro ng lahat. Pinupuno ng stress ang katawan ng cortisol, isang hormone na direktang kakumpetensya ng testosterone. Kapag mataas ang cortisol, maaaring bumagsak ang testosterone, maaaring sumikip ang mga daluyan ng dugo, maaaring tumaas ang pamamaga, at maaaring mawala ang pagnanasang sexual. Maaaring maging hindi maaasahan ang pagtayo ng ari. Nawawalan kayo ng motibasyon na kumilos, kumain ng tama, makipag-ugnayan. At hindi magtatagal ang lalaki sa salamin ay mukhang ibang tao na hindi mas mahina kundi pagod na pagod. Pero heto po, ang mapait na katotohanan, kung hindi ninyo matututunang kontrolin ang inyong stress, ito ang kokontrol sa inyo. At hindi ito titigil sa inyong mga hormone. Aabot ito sa inyong puso, sa inyong utak, sa inyong mga relasyon. Kaya naman po, ang pang-araw-araw na pamamahala sa stress ay hindi opsyonal. Ito ay mahalaga. Kahit 5 minuto lamang ng malalim na paghinga, pag-uunat o katahimikan ay maaaring mag-reset sa inyong nervous system at protektahan ang inyong pinakamahalagang mga paggana. Huwag po ninyong maliitin kung gaano kalakas ang epekto ng kapayapaan dahil sa katahimikan, nag-aayos ang katawan. At kapag nakahanap ng kapayapaan ang inyong isip, sumusunod ang inyong katawan. Ngunit meron pa pong isang kaugalian na maaaring sumisira sa inyong mga hormone gabi-gabi at karamihan sa mga kalalakihan ay hindi man lang namamalayan na nangyayari ito. Kung kayo po ay nagigising na pagod, hirap na hirap sa buong araw at pakiramdam ay may mali ang susunod kong ibubunyag, ay maaaring ang nawawalang piraso. Matulog na parang gamot, ang tulog po ay hindi lamang pahinga. Ito ay pag-aayos. At para sa mga kalalakihang lampas 60, maaaring ito ang pinaka napapabayaan.
at pinakamapanganib na salik na nakakaapekto sa inyong kalusugang sexual at mga hormone. Nakakita na po ako ng mga kalalakihang sinubukan ang bawat suplemento, bawat ehersisyo, bawat pag-aayos sa dieta, ngunit hirap pa rin sa enerhiya, gana at kumpiyansa. Bakit po? Dahil sila ay tumatakbo ng walang laman at alam ito ng kanilang katawan. Kapag hindi kayo nakakakuha ng sapat na malalim at walang patid na tulog, nagdurusa ang inyong katawan ng tahimik. Ang produksyon ng testosterone na karamihan ay nangyayari sa gabi ay biglang bumababa. Tumatas ang cortisol, maaaring tumaas ang presyon ng dugo, maaaring kumalat ang pamamaga, at ang inyong nervous system ay hindi kailanman nagkakaroon ng pagkakataong mag-reset. Ang resulta, gigising kayong pakiramdam ay malabo ang isip, bigo at malayo sa inyong sarili. At dahan-dahan araw-araw nawawala ang inyong lakas. Ngunit heto po ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga kalalakihan. Ang mahinang tulog ay hindi lang nagiiwan sa inyong pagod. Sinasabotahe nito ang inyong kakayahang gumaling-gumana sa sexual na paraan at tumugon ng may kalinawan sa stress. Ang silid tulugan ay nagiging isang larangan ng digmaan kung saan lumalaban ang inyong katawan upang makabawi at madalas ay natatalo. At ang kailangan lang upang simulang bawiin ang teritoryong iyon ay isang desisyon, ituring ang tulog na parang gamot. Nangangahulugan po iyan ng walang mga screen bago matulog. Isang malamig, madilim, tahimik na silid. Walang huling pag-inom ng kape o alak at isang matatag na pangako sa 7 hanggang 9 na oras ng tunay na pahinga. Dahil kapag natutulog kayo na parang nakasalalay dito ang inyong buhay, magsisimulang kumilos ang inyong katawan na parang ito ay karapat-dapat protektahan. Ngunit kahit na may pagkilos, pagkain, kapayapaan at pahinga, may iba pa ring maaaring humahadlang sa inyong daan. At karamihan sa mga kalalakihan ay hindi ito natutuklasan hanggat hindi pa huli ang lahat. Oras na po para pag-usapan natin ang mga tahimik na senyales na maaaring ipinapadala ng inyong katawan at kung bakit hindi ninyo dapat ito kailanman ipagwalang bahala. Magpatingin sa inyong doktor ng maagap. Napakarami ko na pong nakilalang kalalakihan na naghihintay hanggang may mangyaring masama bago humingi ng tulong. Nakakaramdam sila ng discomfort, napapansin ang mga pagbabago, nararamdaman na may nawawala at nananatili silang tahimik. Siguro dahil sa pride, siguro takot, siguro sa pag-asang kusang mawawala ito. Ngunit sa katotohanan po, ang pagbabalewala sa mga babala ng inyong katawan ay hindi kayo pinoprotektahan. Inilalagay kayo nito sa panganib. Kapag napansin ninyo na ang inyong pagtayo ng ari ay hindi na tulad ng dati, kapag ang inyong enerhiya ay nawawala ng walang dahilan, kapag pakiramdam ninyo ay may hindi tama, hindi lang po pagtanda iyan. Iyan ay ang inyong katawan na humihingi ng tulong. At ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ng isang lalaki ay ang magpanggap na wala lang iyon. Dahil madalas hindi lang ito tungkol sa performance. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring unang senyales ng mga seryosong kondisyon tulad ng sakit sa mga ugat, vascular disease, diabetes, o kahit na maagang yugto ng mga issue
sa prostate. Ang paghihintay ay maaaring magdulot sa inyo ng pagkawala ng oras, mga opsyon at kapayapaan ng isip. Ngunit ang maagang pagpapatingin sa inyong doktor bago magkaroon ng krisis ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Makakakuha kayo ng malinaw na larawan ng inyong mga antas ng hormone. Maaari ninyong matuklasan ang mga nakatagong sanhi. At higit sa lahat, makokontrol ninyo ang sitwasyon habang may oras pa para baguhin ang mga bagay-bagay. Hindi po ito kahinaan. Ito ay karunungan. Ang isang maagap na check-up ay isa sa mga pinakamatapang at may paggalang sa sarili na kilos na maaaring gawin ng isang lalaki pagkatapos ng edad 60. Dahil ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pagtatago ng mga sintomas. Ito ay tungkol sa pagharap sa kanila ng buong tapang. At ngayong nauunawaan na ninyo kung paano pangangalagaan ang inyong kalusugan oras na para pag-usapan ang halaga ng walang ginagawa, dahil may isang huling katotohanan akong kailangang ibahagi sa inyo at maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng panghihina at pag-unlad sa mga darating na taon. Pangwakas na kaisipan. Hindi kayo nawawalan, natututo kayong panghawakan ito. Ang pagtanda po ay nagbabago sa atin. Iyan ang katotohanang kinabubuhayan ng karamihan sa mga kalalakihan, ngunit iilan lamang ang nagsasabi. Ang katawan na dati ninyong pinagkakatiwalaan ng walang pag-aalinlangan ay tila hindi na pamilyar. Mas mabagal na itong kumilos, sumasakit sa mga paraang hindi pa nangyari dati. Iba na ang tugon nito, lalo na sa mga pinakaintimang bahagi. At kung naramdaman ninyo ang pagbabagong iyon, kung tumingin kayo sa salamin at nagtaka kung kailan ito nangyari, nais ko pong malaman ninyo, ito hindi kayo sira, hindi kayo nag-iisa, at higit sa lahat, hindi kayo walang kapangyarihan. Ang mga pagbabago sa sukat, paggana at itsura ng ari na maaaring dumating kasabay ng edad ay hindi lamang tungkol sa pisikal. May mas malalim po itong tinatamaan. Hinahamon nito kung paano ninyo tinitingnan ang inyong sarili bilang isang lalaki, ang inyong lakas, ang inyong pagkakakilanlan, ang inyong halaga. At kapag walang nag-uusap tungkol dito, kapag nagpapanggap ang lipunan na bahagi lang ito ng pagtanda, madaling mahulog sa katahimikan at kahihiyan. Ngunit ang katahimikan po ay hindi ang sagot. Ang pag-unawa ang sagot. Ang pagkilos. At iyan po ang dahilan kung bakit kayo naririto. Ang natutunan ninyo ngayon ay higit pa sa listahan ng mga katotohanan. Isa itong gabay. Alam na ninyo ngayon na ang isyong ito ay hindi tungkol sa isang bagay na nawawala. Ito ay tungkol sa kung ano ang nagbabago sa loob ng inyong katawan. Bumababang testosterone, bumabagal na sirkulasyon, nawawalan ng tono ang mga himay may taba na sumisingit sa mga lugar na hindi dapat. Natutunan ninyo na ang mga pagbabagong ito ay hindi senyales na kayo ay mas mababa bilang lalaki. Sila ay mga hudyat. Nakikipag-usap sa inyo ang inyong katawan, at ngayon alam na ninyo kung paano makinig. Nakita rin ninyo ang mga bitag, ang mga mapanganib na kasinungalingan, ang mga pekeng solusyon, ang mga tinatawag na milagrosong lunas na idinisenyo para pagsamantalahan ang inyong takot at kumita mula sa inyong kawalan ng seguridad.
Mas alam na ninyo ngayon. Nauunawaan ninyo na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa tableta o bomba. Matatagpuan ito sa kaalaman, disiplina at kahandaang tanggapin ang responsibilidad para sa inyong kalusugan ng may bukas na mga mata. At higit sa lahat, natuklasan ninyo ang landas pasulong hindi sa pamamagitan ng pantasya kundi sa pamamagitan ng pagkilos na suportado ng siyensya, araw-araw na pagkilos, upang mapanatiling malakas ang inyong puso at mga hormone, mga buo, at masusustansyang pagkain na nagbibigay sigla sa inyo sa halip na magnakaw nito, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, pahinga. Kapag sinasabi ng mundo na magpakapagod at suportang medikal, kapag sinasabi ng inyong katawan na kailangan nito ng tulong. Hindi po ito maliliit na kaugalian. Ito ay mga salbabida at epektibo po sila. Nakita ko na po ito mismo mga kalalakihan sa kanilang edad na 60, 70 kahit opo na muling natutuklasan ang isang bahagi ng kanilang sarili na akala nila ay nawala na. Hindi dahil nilabanan nila ang pagtanda, kundi dahil niyakap nila ito ng may kalinawan, tapang at dedikasyon. Iginagalaw nila ang kanilang katawan, binago nila ang kanilang kinakain, hinarap nila ang kanilang stress. Naging mas mahusay ang kanilang tulog, tumawag sila sa kanilang doktor bago lumala ang sitwasyon. At sa paggawa nito, natagpuan nila ang higit pa sa pisikal na pagbuti. Natagpuan nila ang kapayapaan, kumpiyansa, intimasya, isang panibagong pakiramdam kung sino sila noon at kung sino pa rin sila ngayon. Kita niyo po, ang pagtanda ay hindi isang kawalan. Isa itong paanyaya. Isang paanyaya na kilalanin ang inyong katawan sa isang bagong paraan, protektahan ang mahalaga, palalimin ang inyong koneksyon sa inyong sarili at sa mga taong mahal ninyo mamuhay ayon sa inyong mga tuntunin, hindi sa takot, kundi sa pag-aari. Kaya kung naramdaman ninyo na ang pagdududang iyon, iyong baka ganito na lang talaga, mas maliit, mas mahina, mas tahimik, narito po ako para sabihin sa inyo, hindi po. Ang pakiramdam na parang paghina ay maaaring maging inyong pinakamalaking pagbabago. Ang tila katapusan ng isang bagay ay maaaring simula ng isang bagay na mas mabuti. Ngunit kung pipiliin ninyo lamang kumilos, kung pipiliin ninyo lamang bawiin ang laging sa inyo, ang inyong karapatang makaramdam na malakas buhay at buo anuman ang sinasabi ng inyong birth certificate. Kunin po ninyo ang natutunan ninyo ngayon at gawin ito. Tumindig ng mas matangkad, kumain ng mas mabuti, kumilos ng madalas, magpahinga ng malalim. Kausapin ang inyong doktor, kausapin ang inyong partner, kausapin ang inyong sarili, hindi ng may kritisismo, kundi ng may habag at kalinawan. Dahil kayo pa rin ang lalaking dati at marami pa kayong maibibigay, marami pang mararamdaman, marami pang ipamumuhay. Hindi po ito tungkol sa pagbabalik sa kung sino kayo noon. Ito ay tungkol sa pag-aari kung sino kayo ngayon. Mas matalino, mas may karanasan, at lubos na may kakayahang umunlad. Hindi kayo nawawalan. Natututo kayong panghawakan ito. Narito po ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga taon sa medisina at mula sa sarili kong paglalakbay. Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa hindi kailanman pakiramdam na vulnerable.
Ito ay tungkol sa kung paano kayo tumutugon kapag nangyari iyon. Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga pagbabago, paghahanap ng pag-unawa at paggawa ng mga maagap na hakbang upang mamuhay ng pinakamahusay na buhay sa bawat edad. Huwag po ninyong hayaang ang katahimikan o maling impormasyon ang magdikta sa inyong kapakanan. Nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po ng ilang sandali para pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan o isang hakbang na balak ninyong gawin para sa inyong kalusugan sa mga komento sa ibaba. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. At kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring i-like po ninyo ito at ibahagi sa mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig.